Father, Son, and Holy Spirit. Father God, sa iyong kabutihan, narito po kami, nakatugon sa iyong panyaya, ang putlano sa tubig ito, Panginoon. Kami nagkatipon-tipon at sama-sama upang pakinggan ang iyong salita. Panginoon, sa tubig ito, ako sa pinili mo upang magbahagi ng iyong salita. Hawakan mo ako, alakasin mo aking gawa ang iyong salita, Panginoon. Ang siyang kami sa aking bibig at ibahagi sa aking mga kapatid sa gabi ito na makikinig sa iyong masalita. So, lahat ito, Ama, sa magdalangin, sa nakalito pangalan, kasama ng Kristo na may Panginoon. Amen. The Father, Son, and Holy Spirit. Palakpakan natin sa Lord. Magsiyoso po tayo. Kumusta po kayo? Amazing. Pwede pa patingin natin ang ating katabi na isang mapagpalang gabi? Dapat malakas. Dapat may ngiti. Kapalang gabi. Hallelujah. Kumusta po yung ating Pasko? Amazing. Sino po nakatanggap ng regalo? Yung maraming regalo. Palapakan natin si Lord. Dadagdagan ko yan ni Lord. Amen. Alam mo, Christmas. Nung kasi, lagi mong ano yung regalo sa akin. Pabango. Yung branded. Wallet. Maswerte. Wala namang laman. Amen. T-shirt. Branded. Diba? Nag-live out na ngayon. Alam mo kung ano lang yung regalo sa akin? Ano sa tingin ninyo? Hindi na cellphone. Kung tuwa-tuwa ako sa mga regalo sa akin, inisip ko nga eh. Ano mga regalo sa akin? Mga pang-plus. Ang dami ko pag sabi ni Miss, ang dami ng pang-plus. Hindi ko regalo sa akin. Mga sister na nagbibigay sa akin. Kasi alam kasi nila na may alaga. O sino po may alaga po dito? May alaga. May alaga sa puhol. Pag biglang umaandar. Sabi ko, minsan kasi nung umuwi kami sabi ko, nag-iyon yun kasi yung mga magkaklas, dito mama po ako. Tinilin nila ako eh, gusto ko nila may sama. Kasi ang tawag nila sa akin, father. Kasi naging salita ng Diyos ang ibinamahagi ko. Amen. Tapos sabi ko, siguro nung mga high school pa lang kayo, ang babango ninyo. Ngayon, maamoy ibig kasi kung yan kayo. Kumusta naman po ating New Year? Amen. Kumplito pa ba yung mga daliri ninyo? Amazing. Natutuwa po ako sa maging malugang ko. Kasi, hindi, malungkot po siya kasi umuwi ko kasi Bicol ko kasi si Mrs. at may bahay. Malungkot siya. Bakit hindi namin siya nakasama? Bakit hindi mo siya tinayagan? Doktora kasi siya sa Amang Rodriguez. Ikaw bakit ka tinayagan? Kasi magbibilang kami ng madaliring putol. Ituloy yung anak ko, hindi mapakali, malungkot din. Tapos sumama ka na sana para ikaw tagabalo sa mga pinutol. At lulutuin natin. Parang ang lalok eh. At hindi yung topic ko sa inyo. Palapakan natin si Lord. So, God the Father. God the Father. So, yan po ang ibahagi ko sa inyo. So, basahin po natin isang panalangin. Sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sama at kung kami paipulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng sama sapagkat tayo'y nagmumula ng kaharian. Ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpatuwa ng hanggan. Amen. 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 Yun po ang dasal
na itinuturo para sa ating Ama na sa langit. Amen? O, palapakan ulit si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko sa gabi ito happy ka. Kasi may regalo ka kay Lord. Amen. Idadaan sa akin. Ano ba? So, ako po ay, ang community ko po ay God's Helping Hands, Catholic Charismatic Community, at ako po ay kasapi ng Servant of the Almighty and Loving Trinity Foundation. At the same time, ako po ay preacher ng Salt Preachers. So, ang yung lingkod, sinabi na kanina, si Brother Ron. Amen po ba? Amen. So, ang topic ko nga, sabi ko kanina, hindi na naman ang mic din. So, ang topic ko ay God the Father. Ano ba sa Tagalog ng God the Father? Mga Tagalog kayo ako Bisaya Diyos Ama. Diyos Ama. Amen. Minsan nung nag-topic ko ako, may nagtatanong sa akin, ganito, ay brother bro, saan ba? May mababasa po tayo sa Bible verse. May mababasa pa tayo sa Bible na God the Father. Ano sa tingin niyo? Mayroon po ba? Mayroon. Ang gagaling, palapakan natin si Lord. So, saan natin mababasa ito? Ang sabi doon, sa Matthew chapter 6 verse 9. Ang sabi basa, Ama namin na sa langit, sambahan nawa ang inyong pangalan. So, ibig sabihin, mayroon po tayong Ama. Maliban sa biological father natin, mayroon po tayong Ama na makapangyarihan sa lahat. Nasaan siya? Nasaan? Sa langit. Wala sa kongreso. Sa langit. Na dapat natin sambahin. Amen? Maliwanag po ba? Gits? Gits po. Yes. Mabasa din po natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Ephesians chapter 4 verse 6. Ang sabi doon, iisang Diyos at Ama natin lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. Iisang Diyos. Amen? Ama natin lahat. Yung tatay mo lang yun. Amen? Ang tatay ko lang yun. Ang Diyos Ama ay tatay natin lahat. Amen po ba? Iisa lamang ang Diyos at Ama natin lahat. Siya higit sa lahat. Amen. Higit pa siya kay Frank. Higit pa siya sa isang Papa. Siya ang tunay nating Ama sa langit na nanatili sa akin. Amen. Nanatili po dito sa Amazing Grace Community. Palakpakan natin po. Kitang-kita. Ang saya sa kanya. Anong saya yun? Grabe ang biyaya ng Diyos. Ano pinagkakatayo? O, di ba? Ang sarap sayawin. Alam mo na sayaw ako. Dati hindi naman ako. Kasayawin ko ako. Sasayaw yan. Kaya ako kung lasing. Ba't kay Lord, hinigigil ko lahat para kay Lord. Amen. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya ng sayaw. Huwag kayong mahiya purihin ng Diyos. Amen. Kasi sa bawat pagpupuri ng sa Diyos ay mayroon po tayong tinatanggap na biyaya. Pag si Lord magbigay ng biyaya ay sapat. Hindi mo na kailangan hingin. Amen. Kasi Lord, lagi ito yung natin panalangin. Lord, i-bless mo. I-bless mo financially. I-bless mo anak buhay ko. Alam mo, pag ikay nagpupuri at nagdiligod kay Lord, hindi mo nahihingal kusang ibibigay ni Lord. Kasi mahal mo tayo ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabiwanakan ng Diyos, huwag kang malulungkot. Amen. Palakpakan na. Palakpakan na ng Diyos. Ano ba? Sa Isaiah chapter 64 verse 8, anong sabi doon? Gayon man, O Yahweh, ikaw rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang aming sa aming humuhubog. Ano yung sabi ng humuhubog? Yung putik, kinuhubog mo. Ang gagawin mo ng, ano ba? Anong ginagawa sa putik?
Paso, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos, ang tunay na lumilikha sa akin. Amen. Sabi mo, kapatid, likha ka ng Diyos. Kamukha ka ng Diyos. Tingnan mo, katabi mo, kamukha ka ng Diyos yun. Brother, bakit ang ilong niya? Ganun ba ang ilong ng Diyos? Kasi siya pa, inasap na yun, napindot. Hayaan mo. Ano, paglabas ng anak natin ito. Sabi ko na, yung anak ko, ang isip na ilong. Ang ginagawa ko, pag tuwing sumisis, ginagano. Kumari niya sa likod. Aba, tumaas din eh. Amen, sabi ko, Lord, patatasin natin, Lord. Tumaas din, amen. Ang palagpakan natin si Lord. So, siya po natin, tagapagin ka. Amen. So, who is God the Father? Ano ba sa Tagalog lang? Sino si God the Father? Number 1, ang unang persona ng Santissima Trinidad. Unang persona ng Santissima Trinidad. Amen po ba? The first person of the Holy Trinity. Santissima Trinidad as Spanish word yata yun. Amen. Spanish word. Doon na tayo sa ating language, sa ating salita. Ano ba ibig sabihin ng Santissima Trinidad o Holy Trinity? Sa Tagalog ay banal na Santatlo. Santatlo o Santatlo? Santatlo. Amen. So, banal na Santatlo. Ito ang isang Diyos na umiiral sa tatlong magkakahiwalay na persona. Tanda natin, iisa lamang ang ating Diyos. Amen? Ngunit may tatlong persona. Ang tawag natin yon, banal na Santatlo. The God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? Pumalakpak po ang mga inaantok. Mga alis ng kinayin lang. Sobrang tuwa nga ako. Ang usapan, privilege na. Nakaalin na yata share. Kita ko kasi sisip lang eh. Sama ako ang Diyos. Pag usubra na yan, sabi na sister, may sukli ka na. So, Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Banal na Santatlo. Kung saan ang isang Diyos umiiral sa tatlong makakahiwalay na persona. Bumalik ako. Sila ay magkakaisa. Bumubuo sa banal na Santatlo. Nangangahulugan ito na nagbabahagi sila ng iisang banal na kalikasan, ngunit may magkakaibang tungkulin at ugnayan sa loob ng pagka-Diyos. Nalilig po ba kayo? Okay lang po ba? Request kasi ninyo rin eh. Okay. Ihanulad ko ito sa isang triangle. Iyan, triangle. So, ang triangle ay may tatlong kanto. Amen po ba? Tatlong kanto. Ang tanong ko sa inyo, ang kantong ito ba? Ito na yung kanto na yan? Hindi. Amen? Yung kanto ba na yan? Ay, ito yung kanto na ito? Hindi rin. Amen? Tatlong kanto, ngunit isang triangle. Amen? Ganun po ang banal na Santatlo. Palakpakan natin si Lord. So, ang tawag noon ay Trinitarian God. Ibig sabihin, God the Father, umiibig sa God the Son. Ang God the Son, iniibig ang God the Father. Amen po ba? At sa kanilang pag-ibigan, God the Holy Spirit. Amen po ba? Palakpakan mo din si Lord. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The first person, sabi ko kanina,
ay, in the first person, the Holy Spirit, Holy Trinity, ay the God the Father. God the Father. So, ang God the Father ay creation. Siya po, sinagmulan lahat ng nilikha. Amen? Creation. So, tagapaglikha. So, mabasa natin yan sa Genesis chapter 1 verse 1 at sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2 and Genesis chapter 1 verse 27 and Genesis chapter 2 verse 3. Basahin na lang ninyo. Ang God Father ay mayroong tinatawag na eternal love. Ano ba yung eternal love? Sister, may eternal love. Basta wala akong pakialam sa eternal, basta ang gusto ko lang love. Sa Tagalog ay walang hanggang pag-ibig. So ang naman ay walang hanggang pag-ibig. Amen? Hindi natin masusukat ang pag-ibig ng Diyos mo. Hello? Kasi mas malaw pa sa karagatan. So hindi natin masusukat ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha niya. He created us to His love. Sa Tagalog, nilikha niya tayo upang malaman ang kanyang pag-ibig. So sabihin mo, mahal pala tayo ng Diyos. Amen? Hindi na tayo mag-absent. Amen? Lagi na tayo maaga. Amen? Minsan, alam mo sa kukulang ng pag-ibig. Pag before pandemic, walang pumapasok sa diba? Kilitin mo mga mahal sa buhay mo, ayaw magsimba. Amen? Nung nagka-pandemic, gustong pumasok sa simbahan. Hindi totoo? Saka naman sirado ang simbahan, saka naman pumasok. Kung bukas ang simbahan, ayaw pumasok. Ano ba talaga gusto ninyo? Amen po ba? Wala ko tuloy. Na-COVID ko kasi. Alam niyo, na-COVID kami. Ang asawa. Ang asawa ko, dinala sa ospital. Tapos, siyempre, mag-asawa kami, magkatabi kami. Kung may COVID siya, automatic may COVID ako. Kini-pre-over kami. Kilala niyo nag-pre-over sa amin. Brother Ding. Brother Ding. Kasi anniversary namin, January yun. Tapos, kinumusta niya ako after COVID. Brother daw, kumusta po kayo, mag-asawa? Hindi ko masagot sa loob, bro. May COVID po kami. After mo kami, pinipre-over. May landas na sinisip mo. Sabi ko doon, praise God. Sabi ko, mahal kami ng Diyos. Isa ako, brother, wala kasi brother Ding, no? Kasi kung saan sa nagpupunta, hindi lang COVID. Pinipre-over ng COVID. Sabi ko, brother Ding, takot siya ako, takot siya yung COVID. Pag dumaan na si brother Ding, teka na dyan, brother Ding! Grabe siya, kasi tayo ang COVID! Bakit? Pag tayo kung kanakas natin pa ng brother tayo kay Lord. Di ba? Kahit COVID, umalayas niya. Ang karamdaman, umalis niya. Amen? Pupunta yan sa patipad. So, the second person, the Holy Trinity, ay ang God the Son. Ano naman ang God the Son? Salvation sa Tagalog, tagapagligtas. Tagapagligtas. Mababasa po natin yan sa Gawa, chapter 2, verse 2, sa Awit 62, verse 1, at sa 2 Timothy, chapter 1, verse 9. So, ano naman ang mayroon ang gadasan? Eternal mercy. Ano ba eternal mercy? Walang hanggang awa at habag. Hello? Asa pa kami? Walang hanggang awa at habag. Amen? Pero sa totoo lang po, nung nakarang Christmas, sama ko yung mag-asawa. Sinama ko sila. Ano nakakatuwa? Nung tuwa yung mga bulag. Yes, nagsasayaw sila. Tutugigay. Ang mga hindi bulag, pilit ang pagsayaw.
Sabi ko, gusto ko, bubulangan ko kayo. Ano na, lumulungan ka? Ang mga ibon, hindi ka ng ibon! Hindi. Ito ay magandaan. Pagkatapos, nung nilibigay ko kami ng mga tutulog sa kwento, iba-ibang kwento, sabi ni brother, sabi ng mga kasama ko, brother, tatawag ko ka ba ng congressman? Hindi ko kaya. Kasi, hindi ko mugigil, i-interview mo muna. Sabi ko, ayaw ko na ng congressman. Ayaw ko na maging kontrata. Amen? Kahit ang dami mong pera. Amen? Pag may kilala ka, dami pera. Mamatay ka rin. Amen? Eh, ang dami mong pera. Mamatay ka. Dalang mo ba yung pera yan? Iwan mo na yan. Away-away pa yung mga nasa buhay. Nakakatulong ka ba? Nakakapin si Lord. He died for us to reveal His Father's love. Amen? Sa Tagalog, namatay siya para sa atin, para sa iyo, para sa akin, upang ihayag ang pag-ibig ng kanyang Ama. Amen? Pinapalapakan yan. The third person of the Holy Trinity, God the Holy Spirit. Sanctification. Ano ba yun? Nagkapaka-panalian po ang trabaho na sa tuwing may gawain po tayo, ang lagi natin tinatawag ay ang banal na Espiritu. Bakit? Siya po ang nagpapabanal sa atin. Amen. Pag hindi kayo maging banal, wala sa inyong Espiritu Santo. Amen? Hello? Kasama ng tingin sa atin. Dapat. At the end, sabi nga ng kaibigan ko, kilala niyo, sabi niya, ay pumagitin kasi kilala yata. Kilala niyo si Brother Day? Sabi niya sa akin, ano bro, sabi niya, lagi kasi kami magkasunod na ito. Minsan, ding, tapos ako dong, sunod. Lagi kami ding dong. Tapos minsan dong ding. Kaya pa kayo maging ding ding. Hallelujah. Pero maghiwalay niya tayo. Hindi naman pinag-iwalay nila ng mga bapo eh. Lagi sinagsama. Diba? No? Nagkapagdanan. Uno Corinto, mabasa natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 11 o sa John chapter 17 verse 17. Amen. Ano man meron siya? Eternal power. Walang hanggang kapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, kung nasa iyo ang Espiritu Santo, may kapangyarihan ka. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Iba yan, ibang kapangyarihan yan. Bila yan ng Diyos. Amen? Pagkasabi ng Espiritu Santo, in Jesus' name, gumaling ka. Amen? May kapangyarihan tayo. May anak ka, may sakit. In Jesus' name, gagaling ka. Amen? Kung wala ka pera, ibigay mo wala ito. In Jesus' name, magkagaling ka. Amen. Trabaho ka, pa naman. Amen? Sarap yung nakita. Sabi ko, itinataas. Pagbaba na kalma. Ang sa amin naman, ginawa. Nung itaas, na walang naman. Huwag tayo makapokus sa biyaya. Amen? Kasi ang mga Kristiyano, ano man dumating sa kanyang buhay, nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kontento po tayo. Ang problema kasi sa mga tao, may tot sila na may payong pa, hindi ka kontento. Amen? Gusto ko rin pagpapila. Ang sarap ng makad, nakataas mo. Amen? Kagamisin mo. Tabi-tabi kayo lang. Ang sarap, di ba? Hallelujah. So, He decided upon us to give us new life. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang kayo magkaroon ng bagong buhay. Amen? Habang wala ang Espiritu Santo sa buhay ng isang tao,
hindi sa atin na kayang magbagong buhay. Amen? Noong nakang taon, lagi natin sinasabi natin may tawag kayong New Year Resolution. Amen po ba? Ginawa ka niya? Hindi na. Sino po nung 1983 nag-aaral ng high school? Ako lang. Lagi yung sinusulat every year. New Year Resolution. Ayaw na ako maging tamad. Lagi na ako magsimba. Ayaw ko maging chismis. Ayaw ko sumagot sa magulang. Lagi sinusulat. Nagagawa ko ni Brad ito? Ano kayo ninyo? Nagagawa ko? Hindi, nagagawa ko. Akala niyo, nagagawa ko inom ng tubig. Lalo magawa. Nagagawa ko. Ang tanong, isang buwan, nagagawa ko. 2 buwan. Pagdating ng 3 buwan, hindi ko na nagagawa. Tamad din naman magsimba. Pag sumagot ng sumagulang, gano'n na naman. Amen? Mas masahol pa. Amen? Bakit? Bakit? Hello? Bakit? Wala ang Espiritu Santo sa buhay ko. Pag nasa iyo ang Espiritu Santo, may kapangyarihan sa buhay mo. Babaguhin ka ni Lord. Amen? Kagabi ang tanong ko, ano bang natandaan mo sa prayer meeting namin? Ano bang natandaan mo na hindi mo malilimutan? Na before ka, tinawag ni Lord dito sa Amazing Grace. Ano natandaan mo? Na ugali mo hindi mo malilimutan. Ano? Sabi ng Diyos sa atin lang. Kaya, yung iling ka na doon. Alam mo kailangan ko? Lagi ako sa salita nito. Alam mo kailangan ko? Hello? Hindi mo kayo. Alam mo, may speaker, tandaan mo masiri sa buhay. Kapag makita, yan. Sabungin mo yan, babayin mo yan. Ano mo ba? Ako yung mukhang? Lakas mo ng pera. Kamag-anak yata tayo. Siya yung maba sa atin upang bigyan tayo ng bagong buhay. Palakpakan natin si Lord. Who is God? The Father. Sino ang ating Ama? Sino si God the Father? Number 2. Ang Diyos na lumikha. Sino lumikha sa'yo? Sister, sino lumikha sa'yo? Meron din sabi, tatay ko, nanay ko eh. Yung pag-ibig ng tatay mo sa nanay mo at ang pag-ibig ng nanay mo sa tatay mo, galing sa kanila? Galing sa Diyos. Amen? Kapag wala ng pag-ibig sa bawat isa, pag-iwalay na. Diba? Diba? Sinasabi, pag-iwalay na tayo, hindi na kita naman. Dapat may pag-ibig po tayo galing sa Diyos. Amen. Kaya anong masaway ang asawa mo, kaya mo mahalin ka. Amen. Amen. Sa malaki. Amen. Ito nga lang. Itinuturo ng ating simbahan na ang Diyos Ama ang lumikha ng lahat ng lasona. Amen. Kung nilikha ka ng Diyos ang mundo, isapapos na tayo. Amen. Ikaw ang gano'n naman tayo. Dahil umabang ang pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang tao. Amen po ba? Ikaw ay bunga ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka bunga ng pag-ibig ng tatay mo. Amen mo? Sabi mo, bunga ka ng pag-ibig ng Diyos. Pag nakabunga ka naman, talagang bunga. Ano ba? Itinuro natin simbahan ng Diyos Ama ang mabuti ang lahat ng kanyang nilikha. Amen? Amen. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti para sa tao. Amen? Sino nagpapasama? Tayo. Sino naglikha sa Kristo? Sino nagpapasama? Tao. Amen? Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig, hindi dahil kailangan niya tayo. Amen? May pangangailangan ba Diyos? Wala. Wala. Wala pangangailangan siya.
Mayroon ka wala, mag-prayer ka wala, sasayaw ka wala. Tayo po, hinihinaw po tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Ang kasaysayan ng paglikha, hindi ko na ito alam na natin. Pabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 3. Nilikha niya ang mga sumusunod. Langit at lupa. Amen. Sino po may likha? Ang Diyos. Ano pa? Pabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Na pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis na ano. Dilim ang bumabalot sa kalangitan. Kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ano pa? Nilikha ng Diyos ang liwanag at dilim. Pabasa natin yan sa Genesis chapter 1 verse 3 to 4. Nilikha ng Diyos ang ano? Ang tanglaw, araw at buwan. Pabasa natin sa Genesis chapter 1 verse 16. Nilikha ng Diyos, Ama, ang araw at gabi. Na may araw tayo, may gabi mo tayo. Bakit nilikha ni Lord ang araw at gabi? Bakit? Bakit hindi na lang gabi na lang lahat? O bakit hindi na lang araw na lang lahat? Bakit? Para matulog lang, hindi ka puro trabaho. Amen? Nilikha ni Lord, lahat may purpose niya. Kasi ang nilikha ni Lord ay mabuti. Pabasa natin yun sa Genesis chapter 1 verse 5 to 6. Nilikha ng Diyos Ama ang mga halaman. Pati mga bulaklak na yan. Ganda, no? Tapos, pabasa natin Genesis chapter 1 verse 11. Nilikha ng Diyos Ama ang mga hayop sa lupa at tubig. Ang nilikha po ng Diyos na lahat ng hayop ay biyaya ng Diyos para sa atin. Nilikha ng Diyos Ama ang sino yan? Ang inyong lulo at lula. Si Adan at si Eva. Sino pa mukha ni Eva? Yan ang Eva, no? Hindi pa mga anak tayo ng Diyos. Sino pa ni Eva? Amen? Ano ka? Ano si Eva? Hindi sister Eva, iba yun. Eva ni si brother William. Kanina ka mukha ni Adan. Ayun, nasa pianista. Ang tao, nilikha ng Diyos Ama, ang tao ayon sa kanyang kalarawan. Sabi ko kanina, tayo po ay kalarawan ng maganda lalaki po tayo. Kasi maganda lalaki siya dapat sa iba. Amen? Genesis chapter 1 verse 27. Nabasa po natin. Nilalang na ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Nilalang ng Diyos na isang lalaki at isang walang kalangan doon. Amen? Wala. Lalaki at babae. Walang kalanganin. Bakit brother ito? Maraming kalanganin. Lalaki pa rin yun. Babae pa rin yun. Amen? Pumapalantik yun. Kaya naman kasi yun, pumapalantik na naman. Alam niyo, akin ko, kung nag-aaral ako, kung nag-aaral ako, kami na, kinasama ka. Si Paniyan kasi nanay ko, sabi na, kasama, anak ko kami. Sino? Yung dati, Diyos ko, pati ko! Nagigilahiti ako. Ay, nakag-girlfriend ako. Sabi niya, ay, hindi ka na mag-girlfriend ang gabi. Ay, talagang paglalagay, talagang sa buhay niyo, sa taong lalaki. Napunta tayo. Sa Genesis chapter 2 verse 3, ang sabi doon, pinagpala niya ang ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw. At itinanong itong banal, sapagkat ang araw na ito, siya ang nagkanya matapos likhain ang lahat. Amen? So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagkanya. Amen? Ang tao, hindi. Amen? Magkasama tayo sa Diyos, hindi ka. Walang kanya. Amen? Kasi ito po sa
at sana hindi mawala sa buhay mo si Lord. Amen? Kasi yung pera mo, gagamitin mo para kay Lord. Amen? Sino kung magsabi ng masama ang pera, balitas ang kamay? Kasi kukunin ko yung pera yun. At ibibigay ko sa inyong community. Amen? Ano nagamit na sa pagpalaganap ng salita ng Diyos? Saan ba tayo? O is the God of Father. Sino ang God of Father? Number 3. Ang Diyos na mapagmahal na Ama. Mapagmahal na Ama. Love. Ang sabi sa mga awit, 103, verse 8, ang sabi doon, si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Amen? So, ibig sabihin, ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Ang tao, madaling magalit. Amen? Pagbabago ang pag-ibig. Amen ko ba? Nakakalimutan ko eh. So, Diyos na mapagmahal na Ama. Tinatawag natin siyang Ama dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Naniwala ba kayo na tayo mga anak ng Diyos? Amen. Paano buka? Dapat malakas, dapat abot doon sa bahay. Dapat may palakpak. Dalawa, sabi niyan, kayo ay inampon bilang kanyang mga anak. Amen. Namalaga po, na kayo din niya lang ang Ama, Anak at Espiritu Santo. So, kaya itinuturo natin simbahan na tayo ay minahal, inalagaan, inakay ng Ama. Ibig sabihin, minahal tayo ng Diyos, inalagaan tayo ng Diyos, inakay tayo ng Diyos. Amen. Tapos sabihin mo, sino ba yun? Pag may gano'n, ang gawin natin? Ang gawin natin? Busan mo ng tubig. Para may mas masang. Sabi mo, tayo ko'y minahal, inalagaan, inakay ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit itinuro ni Jesus ang panalangin na ano? Yung panalangin natin yan, Ama namin. Amen? Mahalaga po ang panalangin na Ama namin. So, who is the God of Father? Sino ang God of Father? Ang-apat, ang Diyos na makapangyarihan at mabuti. Makapangyarihan at mabuti. So, Diyos na makapangyarihan at mabuti. Ang Diyos Ama ay makapangyarihan sa lahat. Sa English, omnipotent. So, ibig makapangyarihan sa lahat. Hello. Mas makapangyarihan pa siya sa kanilang presidente. Mas makapangyarihan pa siya sa Senado. Mas makapangyarihan pa siya sa Kongreso. Amen? Ang Diyos na makapangyarihan. Ano pa? Nakakalam sa lahat. Wala tayong pipiliin ng Diyos. Wala tayong pipiliin. Amen? Asawa mo, hindi mo paghihinghan. Dinawasan mo ang iyong Espiritu. Alam ng Diyos mo. Amen? Wala tayong pipiliin paghihinghan. Ang tawag ng omni, nababasa? Pronunciation is omniscient. Naroon saan man. Makapangyarihan at mabuti ang Diyos, Ama ay naroon saan man. So, saan man ang Diyos ay lagi wala. Ang Diyos nasa Kongreso, sa Senado, sa barangay, kasama nandiyan ang Diyos. Ang tawag na omnipresent. So, lubos na mabuti at banal. Kaya siya ay karapat-dapat sambahin at sundin. Dapat ang sinusunod natin sa ating buhay ay ang Diyos. Kaya ko ba? Yes, kung sinabi ko natin sundin ang magulang natin. Huwag hindi ko naman huwag natin sundin ang ating namumuno sa pamalaan natin sa ating pamilya. Kailangan sasabihin natin, Lord, ito ang sinusunod ko ay padala mo sa amin.
Amen? So, sa Job chapter 22, verse 25 to 26, basa, ang Diyos ay makapangyarihan, ang itinuring mong inyaman, na siya'y ginto at ilang na iyong kapapahagahan. Yan. Sa makapangyarihan Diyos, lagi sa tayo sa makapangyarihan Diyos, lagi po tayo mas. At ang may kapal na pagkukunan mo ng lupa. Amen. Nakatapos naman yung mga hindi wala, hindi naglilingkod kay Lord, hindi nag-permitted, yung mga hindi nagkakarismatic. Ang pasa ng mundo. Amen? Yes. Ako kinakita ko ngayon na isa-isa na tumato. Alam ko yung mga problema na tayo pinagdaanan. Amen? Ang hindi makikita sa mga mukha ninyo. Dahil na nakikita ko sa mga mukha ninyo, kilala kita. Kilala kita. Kilala kita. Sino ka? Ikaw ay si Kristo. Sa pamagitan ng iyong mga sa pamamagitan ng iyong mga hindi na ng tawad nila. Palakpakan natin si Lord. Sa awit chapter 1, verse 3, ang sabi doon, si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Purihin natin ang Diyos, dahil ang Diyos ay mabuti, at taglay niya ang kabaitan ay marapat na papuri. Amen po ba? Who is the God of Father? Sino ang God of Father? Number 5, ang Diyos na nagtatanggol, gumagabay sa atin. Palakpakan natin si Lord. Ang Diyos na nagtatanggol at gumagabay sa atin. Diyos na nagtatanggol at gumagabay. Naniwala ang ating simbahan na ang Diyos Ama ay gumagabay sa daloy ng kasaysayan. Amen? Ang ating simbahan, kahit anong mga ibinabato na natiling matakan. Amen? Gumagabay. Ano? Ginagabayan ng Diyos. Amen? Yes. Divine, ang tawag ng divine providence. So, nakikialam sa buhay ng tao na nagliligtas. Hindi tayo pinapabayaan. Sabi mo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit sa paghihirap, ang kanyang layunin ay para sa ating kabuhayan walang hanggan. Amen? So, sa awit 91 verse 1, ang sabi doon, siyang naghahangad ng pagpupok ng katatasan. Pupukpukin tayo ng Diyos na napili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Amen? Nakikita na kayo ng inahin. Ano? Nakikita na kayo ng sisiyo. Amen. Kasi wala, mahanapin ko yung bukas. Diba, kahit bumulog yung umulan, hanggang magpaulan yan. Lulubugan na. Pupupin na kanyang mga inang ay baka hindi mabasa, mahirapan, giginawin. Amen? Ganun po ang Diyos sa atin. Inupupuk po tayo ng Diyos. Amen? Kasi ang life ng Diyos sa atin, na tayo ang talingan niya ipadama sa bawat isa sa atin. Amen? So, maawit 16 verse 7 to 9. Pinupuri ko si Yahweh sa akin kung mapatnubay at sa budi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwing na hindi ako makikinig pagka kapiling siya. Kahit ako nagdiriwang puso, diwa ko'y nagagalak, hindi ko matitinag sapagkat ako'y panatagin. Kung matukoy na bubig, sabi ko sa anak ko, dalhin na na si mama mo sa ospital, ako ay maundan sa ospital. Sabi ko, may Diyos, alam ko, hindi ako pabayaan ng Diyos. Anong ginagawa ng inyong lingkod? Ramdam ko, release lang, umalis na ang kumisa. Anong ginawa ko? Ako'y nagpupuli sa Diyos. Kinatog ko po. Ano ang nakatingin ko? Diba?
Walk. Ginawisan ako. Ramdam ko. Ginagaling ako ng Diyos. Amen. Palapakan. So, God the Father. Diyos Ama. Ang God the Father ay ika natin unang persona ng Santisima Trinidad. Diyos na lumikha. Diyos na mapagmahal. Nama. Diyos na makapangyarihan at mabuti. Diyos na nagtatanggol at gumagabay sa atin. Ini po ba? Lumabas ang plato sa oras. Lumabas na ako. Okay? Pagpabawasan niyo ako. Ano ang ugnayan ng Ama kay Jesus at Espiritu Santo? Ugnayan niya kay Jesus at sa Espiritu Santo. Una, ang Ama ang nagpadala kay Jesus upang iligtas tayo. Ang Ama at ang Anak ang nagpapadala ng Espiritu Santo. Ang tatlong persona ay perfecto na nagmamahal. Hindi po ba? Ano ang tugon ng Kristiyanong Katoliko? Ang tugon ng Kristiyanong Katoliko, itinuro ng simbahan na tayo ay dapat magtiwala sa Diyos Ama, pambahin siya na ating Diyos, sumunod sa kanyang kalooban. Hindi po ba? Mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos. God bless you. Okay. Pangalawa ko, may kumilihan akong dito. Okay na po? Okay lang, okay. So, mayroong isang ama na dinala ang kanyang anak papuntang gubat. Piniringan ang mata at iniwan doon sa kaligtaan sa gubat. At bago siya umalis, ang sabi niya sa kanyang anak na lalaki, batang lalaki, huwag mong alisin ang piring ng inyong sa iyong mata. Alisin mo lang yan, kinabukasan, pagsikat ng araw. Pangalawa, sabi niya, huwag kang humingi ng tulong. Pangatlo, huwag mong sasabihin sa kapwa mong bata, lalaki, sa naranasan mo sa magdamag na ito. Kasi ang lahat dadaan sa pagsubok upang makita ang kanilang pagkalalaki. Umupo yung bata sa tuhod, alam mo ito, umupo sa tuhod, pinaka-ramdaman ng paligid. Alam niya, sa gitna ng gubat andun ang mababangis ng mga hayop. Alam niya na kung mayroon ng tao, maaaring siya saktan ng tao nakakita sa kanya. Sari-saring tinig ang kanyang naririnig na nakakatakot. Tinampas siya ng lamig na hangin. Mga kilos ng galing-galaw sa mga dahon. Sa madaling salita, punong-punong ng takot, pangamba ang batang ito sa buong magdamag. Sobrang takot, nanginginig. Iniis niya para lamang malampasan ang pagsubok sa buhay. Dumating ang umaga na sila ay nasikat ng araw, unti-unti inalis ang piring ng kanyang mata. Nung iyang tinanggal ang piring ng kanyang mata, ating gulat niya. Nakita na sa kanyang ama. Katabilang pala niya, nakaupo sa isang tuon. Ibig sabihin, hindi siya iniwan ng kanyang ama. Amen? Sa buhay ko natin, minsan dumadalas ito tayo ng mga pagsubok sa buhay. Natatakot, nanginginig, nangangamba. Ang lagi natin tandaan, kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Kasama natin siya. Kapiling natin siya. Nariyan siya upang tayo ipaglaban, upang tayo iligtas sa mga kapamakan. Amen. Tingnan po ang Diyos. Inaniya ko kayo umupo ng maayos.
tayo manalangin. Kami ang mamahanap. Pag napakinggan natin ang iyong mga salita, ang iyong mga binigyan mo kami pa rin ang pag-asa. Yes, Lord, dumaan kami ng maraming napasubos sa buhay. Ako minsan, Lord, nayayanig kami, natatakot kami, nangangamba kami. Paano na? Ano mangyari sa amin? Natatakot kami, Panginoon. Kaya akala namin kami nag-iisa. Sa gitna ng madilim na sitwasyon sa aming buhay. Akala namin, Panginoon, iniwan mo kami. Akala namin, Panginoon, pinabayaan mo kami. Akala namin, Panginoon, pabayaan mo kami. Pamahap. Ulit, Panginoon, nagkamali po kami. Kailan man hindi mo pala kami iniwan. Kailan man hindi mo pala kami inabayaan. Kasama ka pala namin. Yes, hindi ka namin nakikita, Lord. Minsan sa aming buhay, pag hindi mo nagawa, iwanan kami at pabayaan. Nariyan ka lagi para sa amin. Nadadala na kami, Panginoon, sa aming takot, sa aming pangamba. Naduduwag kami kung minsan. Ang Panginoon, nariyan ka. Hanggang ipagtanggol kami. Upang hanggang kaluhin kami sa pagdating ng mga pagsubok na walang sino man ang siyang mananakit sa amin. Ang mahalaga, Panginoon, lubos kami magtitiwala sa iyo. Kaya ikaw ang Diyos, Ama, na tunay na nagmamahal sa amin. Ang Diyos na hindi kami papabayaan. Ang Diyos ang magliligtas sa amin. Ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Salamat, Panginoon, na sa pagdating ng mga pagsubok, damang-daman ka namin. Salamat, Panginoon, kasi tayo ng lumayo at ang hina kami, bigyan mo kami ng lakas. Lalo na ang buhay na mga sa buhay kami, bigyan mo dapat na wala kami ng pag-asa. Kung gaano kumasa ang aming pamilya, kung saan, Panginoon, hindi kami makawa ng kaintindihan. Kung saan, minsan, Panginoon, ilan kami may problema kami. But Lord, tarihan pa pala namin sa amin. Gilitin ako kayo kamay, kayo ako panahon. Kailanman, hindi kita pababayaan. Narito, mahal na mahal kita. Thank you, Lord. Thank you, Father. Dear Father, the Son, and the Spirit.
Padre natin. Thank you. God bless us all.